students. Alright. What's up guys? This is me, Okin Moto, back with another video. Baka pumunta tayo sa Honda at magpapa-change oil tayo. Change oil wiring na naman ako eh. So for today's video guys, i-review natin itong SEC Kronos Race Spec. Fresh na fresh pa siya, hindi pa natin siya masyado nagagamit. Pero nagamit ko siya mga ilang beses kasi syempre para ma-review ko, kailangan ko muna siyang gamitin. Saan sa mata? Obserbahan ko din kung ano yung mga good thing about sa kanya. So ito nga palang helmet natin is naka-double D-ring siya. So originally, right off the box, naka-double D-ring talaga siya. Pero kinonvert na natin siya sa quick release kasi nahihirapan ako sa double D-ring. Hindi ako sanay sa double D-ring eh. Mas safe yun. Pero syempre, hindi naman tayo naka-force bike, big bike, ganun. Ano lang naman tayo, naka-scooter lang naman tayo eh. Kaya okay na siguro yung quick release. Ginagamit din yung double D-ring sa mga competition, sa mga racetrack. Kailangan naka-double D-ring. Yung lock system mo doon. Di naman tayo papasok sa racetrack eh, di ba? Kaya okay na sa akin yung quick release. So anyway guys, first thing na sasabi ko dito sa helmet na to, sa SEC Kronos Race Spec is, unang napansin ko talaga is magaan siya. Kasi syempre made from fiberglass. Pero dun sa weight na naka-indicate sa box, kasing grams lang sila dun eh. Nung SEC Sport grade ko, kasing gaan sila dun. Pero dito, nung sinuot ko tong race spec, mas magaan talaga siya. Ramdam na ramdam mo talaga. Kasi doon sa sport grade ko, pag medyo long ride na, pag nag-long ride ako, tapos medyo matagal ko na siyang suot, parang nangangalay na ako eh. Parang yun, unat-unat na ako ng leg. Kasi nga, ewan ko, medyo nakakangalay. Pero noon, nakala ko normal lang yun. Akala ko talagang long ride lang kasi kaya ganun. Pero, nung nasubukan ko tong race spec, hindi ako nakakaramdam dito ng ngalay. Ewan ko lang pag sobrang tagal na ride, unang masasabi ko talaga, magaan siya. Pangalawang masasabi ko dito sa helmet na to is yung fitting niya, medyo snug fit siya. Medyo fit talaga siya sa ulo mo kasi makakapal yung foam. Yung sport grade ko, large yun. Ito din large din to. Pero ito pag sinuot mo, feeling mo hindi kasya. Kasi pag nakita mo yung butas ng helmet, feeling mo hindi kakasya yung ulo mo. Pero kasya naman talaga. Makapal lang talaga yung mga foams niya. Dapat i-consider nyo din yun. Pero sa akin naman, ito, sobrang okay to guys. Itong large na to kasi at least hindi siya umaalog. So yun lang masasabi ko dito. Pagka bibili kayo ng helmet guys, dapat yung fit sa ulo nyo, huwag yung maluwag, huwag yung sobrang sikip. Kasi syempre dapat yung fit lang para mapaprotektahan kayo ng maayos ng helmet. So pangatlo akong masasabi dito, sobrang tahimik itong helmet. Ewan ko, makapal yung foam niya, tapos may mga extra cloth din siya dito sa leeg mo para malesen yung pagpasok ng hangin sa helmet. Nakakainis naman tayo sa sementeryo. Dito tahimik eh. Pakita ko lang sa inyo guys. Yun guys, yun yung sinasabi ko na extra cloth. Yan no, napaka lupit na ito. Saka ito din yun no, pag sinuot mo yan nakaganyan yan, tapos pwede mo pa yan iganyan. Yun. Kaya sobrang konti nung hangin ang papasok dyan. So yun guys, yun lang naman ang masasabi ko dito sa helmet na to. Siguro isang aya ko dito, ang bilis niya mag-fog pagka medyo lumamig na yung panahon. Kasi nung one time ginamit ko to, medyo umulan, nagpa-fog ka agad eh. Kasi nga siguro gawa nung wala masyadong pumapasok na hangin sa helmet, hininga mo lang talaga yung hangin na pupunta siya doon sa lens. Ang solusyon na lang doon ay yung Pinlock anti-fog lens. So naghahanap ako noon, buti na lang sa Lucena Helmets meron noon. Ayan, so hindi ko pa siya nalalagay, so ilalagay ko siya dito sa lens na to. Ayan, testing natin next time kung effective. So ngayon guys, punta lang tayo sa Honda Prestige dito sa may SM. Dito na tayo magpapa-change oil kasi malapit sa office. Kano kaya change oil? Ayan o. Ayan. Sana wala mang masyadong maraming gawa. Ay puta, maraming gawa. Mas magkano change oil?
Honda Click. Pero magkano yun? 445 lang. Kasama yung... So yun guys, papachase na tayo. Mabilis lang naman siguro to. Ito yung motor natin. Naulan na din. Ay, nako. Paulan-ulan talaga ang panahon ngayon. Yan, bagong change oil na din tayo. So, bale, yun yung review natin dito sa SAIC Kronos Race-Spec. Overall, napaka-goods itong helmet na ito. Siyempre, gusto natin yung pera natin sulit, diba? Bakit kaya pag lagi kong suot tong Race-Spec, lagi na lang umuulan? Ilang beses na to eh. Anyway, it is what it is. Hindi pa itong meriendahan. Tayo bibili ng pagkain. Gutom na ako eh. Meron ba? Iyon, meron. Let's go. Aga pa naman eh. Wait. What's that? Ito tayo. Lang. Yun. Ay, hindi pala. Fuck. Ano nga pong Bake Mac? Balot na lang po. Kano po? 25 po. Okay na tayo. So yun guys, hanggang dito na lang itong video natin. Ito ang ating review sa ating fresh na helmet na SAIC Kronos Race-Spec. Sobrang satisfied ako sa helmet na ito. So ito ay ginagamit ko lang pang long ride. Hindi ko siya ginagamit pang daily. Ginamit ko lang siya ngayon kasi magbablog ako. Ginagamit ko talaga pag papasok sa office sa yung sport grade. So yun guys, that's it for me. Kung gusto mo tong video na to, please like and subscribe. All in Moto signing off. See you guys on my next video. Peace. Let's go.